Magandang oras mga kababayan, mga katiyats. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ang ating mga katiyats na nagsadyang pumunta sa shop, sa pawn shop ni Bustoyo para ipakita itong napakahalagang treasure marker. Dito sa bidyong ito ay marami ang nagsabi na nakajackpot daw si Bustoyo dahil dito o nakahits dahil sa magandang treasure marker na ito. Alright, so atin panoorin ang video bago tayo magbigay ng ating komento at reaksyon. Video courtesy ng Boss Toyo Productions. Hindi yan kaya ng salamin natin ata. Mabigat. Ano na lang po. Ano po ba yan dala natin? Ito yung pinakagitna na lang kasi ito malapad to. Bato. 777. Ano yan? Hindi ba yan Mon? Ano yan? Ano yan? Malapad yan. Kinuha lang namin yung number. To, ano ba yan? Ano naman to? Ano naman kwento nito? Alam niyo ba kwento niyan? Ano ba yan? Kasi akala Bakit namin, siya dinala dito sa Pinoy Pawn Star? Ano ba yan? May value ba yan? Ano ba to? ito yung parang akala namin, ito yung pinakatak na ng treasure. Pero ito pala marker. Marker. Marker na yung ano. So, kayo, sa madaling salita, mga parang treasure hunter. Wow. First time, treasure hunter. Number. So, treasure hunter kayo. So, ano naman yan sa tingin nyo? Ano naman ng... Noong hindi pa namin alam kung ano ibig sabihin yan. Pero i-search namin doon sa Google yung mga treasure sign and marker. Nakita namin. Pero ito, hindi isang buong, pagka tiningnan mo, hindi isang buo. Una, itong 7 na ganito, ang ibig sabihin doon sa treasure sign ay yung hukay pa. Mordig, parang dig. Oo, Dig pa, ito, ukay. oo. Saan yun naman sa Google yan? Sa Google, kasi sa Google merong Translator. mga nakalagay doon. Ano ba salita to? Yan sign. Kung ano yung mga marka gayon. Pagka Sige, nagbukas sige. ka ng Nasa cellphone yan? yun? Sa Google. Google. So 7 hukay pa. Itong 7 plus, Ang mga jewelry yung mga gawa na yan. Tapos 7X, gold bar. gold bar. Yun ang ibig sabihin. So, saan lugar to? Pwede nyo ba sabihin o hindi natin malaman? Sikreto muna. Ano may nahukay na ba kayo doon sa lugar na yan? Kasi doon sa barkong bato, may butas yun. Ayun na yun sa tanda kung gaano kalalim. Doon sa barkong bato na nasa itaas, may butas doon sa itaas at sa ibaba. Ang sukat noon ay 20 inches. Ang convert noon sa sa treasure, ang isang inches, ang katumbas ay 1 meter. 20 inches, 20 meter ibig sabihin noon. Hindi. Ang 1 meter, 3 inches yon. Ay, ano yun? Ang 1 meter, 3 feet. 3 feet. Oo. Ngayon, Doon naguluhan si Bustoyo kasi hindi alam ni Bustoyo yung conversion ng treasure hunting ng 1 inch. Ito yung parang ratio ng 1 inch ay magiging 1 meter, which is hindi yan yung totoong value ng 1 meter. Yan ay sa treasure hunting code lamang ginagamit. Kaya maguguluhan ka talaga bakit nagiging 1 meter ang 1 inch. Ang 1 meter ay 3 feet, di ba? Kaya magulo. Pero meron akong narinig dito na dahil si Bustoyo ang nagfinance nito ay nakahits daw. Kaya daw mas lalong yumaman ngayon si Bustoyo. Iwan ko lang mga kababayan, dahil mayaman naman si Bustoyo dahil sa kanyang negosyong Pinoy Pawn Stars, di ba? Pero lalong mas yumaman daw ngayon si Bustoyo. Kaya maraming nagsabi nakahits daw si Bustoyo. Kasi may nakakita daw na nag-treasure hunting si Bustoyo. Okay, so napakaswerte ng taong ito, si Bustoyo, kung ganon, dahil mayaman na nga ay nakahits pa, di ba? Swerteng-swerte. Okay, so
atin na ipagpatuloy ang video. Atin muna pakinggan ang kwento nitong ating mga katiyats. Yung 20 inches, ang katumbas noon ay 20 meter. Yung sa sukat ng sa treasure. Sa treasure, Oo. sa conversion, may Oo, sariling yun ang conversion conversion. sa iya. Ano lang, hindi ako na. Parang Hindi mo sa ito alam. ano, Kami sa- lang ng mga oo. treasure hunter lang, Ayun. mga nakakaintindihan dito. Ngayon, yung isang metro, ang katumbas noon 3 feet. Kaya yung 20 meters na yun, 60 feet. Tama naman. Oh, nung pag di humukay pa kami. Ito, sa 29 pa lang to eh. Kaya nung makarating ka sa 50 feet, sa 60 feet, may lumabas na doon batong malapad. Tinipak namin ng tinipak yun. Kasi barko, nasa isipan namin. Barko talaga, o bato, Oo. pero bato siya. Hindi. Bato na. Bato nasa loob, hindi pa kitang bato. Hindi pa kita yung barko. Oo, hinubog yun talaga. Talagang ginawa semento na hugis barko. Di tinipak na namin yun. Kasi nasa isipan namin nandun yung kanyang deposito. Ngayon na matipak namin, sa loob merong bato. Tapos meron kita namin parang may takip. Di sabi namin, yan ang takip. Ginamitan namin ng jack. Pinaghiwalay namin, pero bato lang. So, ibig Wala. sabihin, baka... Ngayon, meron kaming mentor na doon sa Infanta, mga matatanda ng treasure hunter, sabi, ay, na kayo sa final. Yang nakita nyo yan ay hindi pa yung tinatawag na na lalagyan. Yan ay marker lang. Pero ang deposito yan nasa paligid. Okay, so atin muna bigyan ito ng itong ating sariling analysis mga katiyats tungkol sa 777 na ito. Actually, hindi ito 7. Ito'y improvised kanji, na binagong kanji ng Japanese gamit sa treasure code. Kaya tama ang sinabi ni Katiyats na ang kahulugan ay hukay pa. Tama yan na hukay pa ang kahulugan yan, pero merong mas yan. Mamaya ay atin na malaman i-share ko sa inyo ang alam ko tungkol sa 777 na yan. At kung ano ang lalim ng mga yan. Okay? So, eto. Gawa natin ng analysis. Alright mga katiyat. So, ano nga ba itong 777 na ito? Actually, hindi ito 777. Yan ay ang binago or simplified kanji. Kanji na simplified for treasure symbol. So, ang ibig sabihin ng 777 ay yan yung 3 layer sa lupa. So, halimbawa, i-drawing natin dito halimbawa, ito yung surface ng lupa. And then, dito sila dumaan. Sabi nila ay parang balon na may lalim na 29 meters. I make that 29 feet. So, 29 feet, sobra ng 7 meters yata yan, ang 29 feet ay 7 mahigit. So parang tumama siya sa 7, di ba? So pagdating nila dito sa 7, ito sa 29 to 29 feet. Sa 29 feet ay nakita nila itong malapad na bato na may marka na 77. So yan ang unang layer, itong nakita nila. 77. Ngayon, ang 29 feet ay halos 8 meters yan eh. 7 mahigit yan, 7 point something meters ang 29 feet. So ibig sabihin yan ay magdagdag na naman. Yan yung kahulugan yan sa treasure code. Dig more, tama si Bustoyo. Sa English ay dig more sa lalim na parehong 29 feet. So kung nakita nyo ang 7 ay pareho ang distansya niyan. So ibig sabihin mga layers yan. Mga layers yan na importante. So itong pangalawang 7 ay itong
pangalawang makitang semento sa lalim na 29 feet again. So pareho yan. So ito 29 galing sa ibabaw, and then galing dito sa itong marker na 777 na semento ay 29 na naman yan. So yan, merong 7 and plus. So tama yung sinabi ni Katiets na may jewelry. So hindi yan jewelry, yan ay giveaway. So pwedeng jewelry yan, pwedeng gemstones. Hindi pa yan yung gold bars. So dito sa pangalawang layer, ito yung dito natin isulat So sa pangalawang 7, yan yung pangalawang layer na mayroong plus. So ito yung may load na giveaway. Pwedeng jewelries, pwedeng gemstones. Ngayon, ang pangatlong 7, ito na yung jackpot. Nakalagay dyan ay X. X is target, meaning yan na yung load, yung big deposit. So, 7X, ang panghuling 7 ay pangatlong 7 ay merong X. So, yun yung target. Ngayon, ang lalim niyan ay kapareho pa rin sa lalim ng nauna. So, plus another 29 feet na naman. So, dito yan. Sabihin natin ito. So, dito na ang mother load. Ito na yung mother load, yung big deposit. Yokin sa Hapon. Yokin is the bunker or the mother load. So, ayan. So, ito yung 7X. Ito yung 7 plus. At itong isa, ito yung 7 lamang. So, ayan. So, ilang na ba yan? So, aabot siya ng halos 30 meters ang lalim galing sa ibabaw dito papunta sa mother load, the Yukin or the bunker. So, nasa almost 30 meters deep. So, tatlong siya? Tatlong 29. So, tama. Ang mga bunker ay pwedeng nasa 30 meters. Ang iba nga dyan, umabot pa ng 60. At mayroong pang pinakagrabe, umabot ng 200 na mga bunker na mayroong malalaking load. Okay, so yan lang ating analysis mga ka-TH sa 777 na yan, which means dig more. Merong dalawang layers. Galing sa unang 7 ay may susunod na another dalawang layers na puro may laman. So ito, kulayan natin, puro may laman to So ito yung may mga laman, ito na layer. Yan yung 7 plus or 7 Ju. And then pangatlong layer is the 7X or the target. Ang X ay yun yung target. Ang target, yun yung gold bars. Alangan naman na targetin natin yung alahas, di ba? So, ayan. So, dig more, diretso, diretso, diretso. So, tatlong 29 feet deep. So, nasa 7 meters bawat parehong distansya. So, tatlong 7 meters. Kasi yan, halos 8 meters yan ang 29 feet. Kaya estimate ko ay aabot niya ng 30 meters ang lalim. More or less ang mother load. Alright, balik tayo sa video. Sa sahig. So, ang kailangan dun is Yung tinatawag na metal detector. Paano kayo nakakapunta doon sa ganun kalalim? Hinukay niyo yun. Ino-oxygen na ba yun? May oxygen na yun. Hindi ba delikado yung ginagawa niyo? Hindi naman. Di ba Lower maraming lang, lower. Turnier, pag nasanay ka na. Gano'ng kalaki yung butas na pinapasukan niyo? Ayun. Yung iba, ang paghuhukay, kwadrado. O, iba below. 4x4. Pero yung hindi ka pwedeng gumawa ng kasi
Doon sa paligid pa lang, sa ibabaw, may mga batong na, mga malalaki at maliliit na doon sa paikot na yon, puro pagpas. Parang puro tagpas. Yung mga bato, puro pinutol ang mga ano. Iba-iba na yung ano Hindi. na, halatang Oo, ano na. ang huhukayin mo, Pinaramaha. pabilog lang. Pabilog lang ang iyong bubutasin. Hindi ka pwede lumaki. Kaya kung ano yung butas na yun, yun lang. Yun ang binutas ng pailalim. But gamitan na natin ng bako. Hindi pwede, mga ganun panghukay. Hindi naman makakaabot ang bako doon, napakataas ng bundok. Okay, so anong kailangan natin ngayon gawin? Ayan, so ito, mukhang nagka-interest na si Bustoyo ha. Ano ang dapat kailangan gawin? So talagang totoo pala na nag-treasure hunt si Bustoyo kasama ang ating mga katiyats. At baka nga, naka-hits kasi pwedeng bibili si Bustoyo ng ng scanner sa Bourbon Electronica, di ba? Pwedeng bibili si Bustoyo diyan. At okay, kung magagandang scanner ay malaking porsyento na makahits talaga kung talagang mga itong dala ng mga katihits natin ay talagang authentic yan na Japanese marker, kasi merong iba dyan na gumagawa lang ng marker para makakuha ng financier, di ba, mga katihits. Kaya kung ito'y talagang totoo, well, jackpot talaga kasi meron ng shaft eh. Yung sinabi nila na pabilog na parang balon na ang bato ay tinapyas na pabilog, diretso lang, yun ang maganda kasi shaft na yun yung shaft, yung daanan na parang balon o parang atabay na malaki. Kaya kung diretsuhin lang yun pababa, kasi yan, dalawang layer pa, isa yung giveaway at isa yung target or gold bars na ating binigyan kanina ng ilustrasyon. So maganda, kaya pwedeng nakahits dito si Bustoyo. Alright, patuloy tayo sa video. Ngayon, magpapatulong kami sa inyo, baka matutulungan nyo kami na may mahiram na tinatawag na metal detector. Okay, so magte-treasure hunting tayo doon. Yung pala yung Ngayon, ating gagawin. Kung Pero ayoko pumunta sa ilalim nun. Pucha, 29 hindi feet na, yun. medyo mahirap doon. Ayan, so mukhang mapasabak si Bustoyo dito. Sabi ni Bustoyo, ayokong pumunta sa ilalim. Ibig sabihin ay interesado siya, di ba? Magkano lang naman ang scanner para kay Bustoyo? So mga scanner ay meron ng mabibili diyan na 500,000 400,000. At yung magaganda ay 1 million. So isang kwintas lang yan ni Bustoyo ay yung malalaking kwintas niya. Isang sangla lang nun ay meron ng scanner. Kaya pwede talagang makahits si Bustoyo, lalo na kung talagang legit itong marker na dala nitong ating mga katihits dito. Alright, maganda sa video ito ay nabanggit ang ating channel, ang pangalan ng ating channel na Surigao-san. Ito, pakinggan yung mabuti dito sa may bandang dulo ay nabanggit tayo ang ating channel ay nabanggit. Kaya palagi pala nanonood itong ating mga katihits sa ating channel. Kudos at kumusta kayo diyan? Shout out sa inyo diyan mga katihits. Saan ba kayo diyan sa Luzon? Well, sana totoo ang balitang kayo'y nakakuha. Good luck sa inyo. Okay, balik tayo sa video courtesy ng Bustoyo Productions. Pero dahil nagbablog pala naman kayo, meron kami parang gustong iregalo sa inyo na sa kauna-unahan, bagaman may mga treasure hunter na nagbablog din sa YouTube, meron kaming ibibigay sa inyo na pwede nyong i-vlog na Ano yan? kakaiba. Ano yan? Yun yung tinatawag talagang tunay na mga stone map. Stone map. Saan? Patingin ako yung mga stone map. Saan yan? Tingnan natin yan. Stone map. Tingnan nyo. Ito. Kahit pa yung mga tinatawag na kilala na vlogger sa YouTube. Yung Sa ibang mga bansa. Tapos yung tinatawag na Surigao-san, wala sila nito. Surigao, saan? So sa Surigao, meron yung mga kayamanan. Ayun, nabanggit nating channel mga katihits. Surigao-san daw, sabi ng katihits. At nabanggit din ni Bustoyo.
Maraming salamat at least nabanggit, di ba? Okay, patuloy tayo. Ano yan? So, syempre dito, nagpunta sila Pero kasi yung- pera to. Pero yung ating So, lugar, mag-treasure hunting yung tayo. lugar ah. na inaano natin ito, hindi pwede nating ilantad. Yung lugar, syempre, yung secret. pero may isang, Secret natin yon. merong isang lugar doon na Secret pwede namin nyong yun. gamitin sa pagbablogin nyo, pero wag nyo din babanggitin Hindi. yung lugar. Tsaka na natin yun Kung saan ibablog yun. pag nakakuha na tayo ng maraming gold. Pero habang wala pang gold, hindi natin yun sasabihin. Ayan, so dito na tayo magtapos. Talagang interesado si Bustoyo Sasama siya sa tingin ko. Kasi treasure hunting gold mahilig to ng gold. Magkano lang naman ang puhunan, di ba? 1 million. Ay pwede nang makakuha ng tiba-tiba times 100. Ang makukuha, puhunan ay 1 million. Ang makuha ay 100 million. Napakagaling. Sana ay totoo ang balita para marami ang magkikinabang niyang nakabaon na Yamashita Treasures. Alright, so hanggang sa muli mga katiyats, anong masabi nyo? Meron bang nakakita kay Bustoyo na nag-treasure hunt? Kung ganon ay parang baka nakahits nga si Bustoyo. Kudos kay Bustoyo dyan at maraming salamat sa video na ating binigyan ng reaksyon. Hanggang sa muli, maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated.